Kaugnay sa pagsisimula ng election period, nationwide gun ban at pagpapatupad ng checkpoint, kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po Sir Rafi at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, opisyal na nga po nagsimula yung election period. Kumusta po yung pagpapatupad ng guidelines at protocols? Tama po kayo at naging maayos naman po yung pag-establish ng mga checkpoint natin sa buong bansa. At dahil dyan, meron pong 80 na individual ang nakitaan, nahuli, na aresto sapagkat may dala-dala silang mga firearms outside ng residence. Kahit pa nga may lisensya sila o merong permit to carry, pero wala naman pala silang mga karampatan na exemption mula sa Commission on Election. At the same time, so far naman po, maayos din yung kalagayan ng mga law enforcement authorities natin sa ating mga checkpoints. Wala naman po tayo nare-receive na kahit anong reklamo mula sa mga kababayan natin. Sinisigurado na ang kanilang mga karapatan ay nare-respeto. Sa inyo po obserbasyon, ano mga election violation o mahigpit na binabantayan nyo sa mga panahong ito? Siyempre po, ang kauna-unahan muna ay yung paglabag sa gun ban at dapat may exemption yung mga taong may daladalang armas sa labas ng kanilang mga bahay. So yan po ang minomonitor natin mabuti. Lalong-lalo na rin yung posibilidad ng election-related violence. Yung po ang kadahilanan, Sir Rafi, kung bakit meron tayong mga areas of concern na red category, orange category, yellow at meron din tayong green category upang kahit paano makita natin ang posibleng violation ng ating pong election law ngayong nagsimula na election period. At para sa kaalaman ng lahat ng nasa pamahalaan, bawal na rin po ang pagsususpend, pagtatransfer, pagdidetail sa pamahalaan ng walang kaakibat na permiso mula sa Commission on Election. Meron po kayong coordination with PNP kung paano ma-identify yung mga private armed groups? Meron pa po bang mga ganito ngayon? Ay, yan po yung ating pinagbiling talaga, Sir Rafi. Nung makipagpulong tayo sa AFP at PNP, sinabi natin baka pwede ma-abolish, mawala ang lahat ng private armed groups sa buong bansa. Naniniwala tayo, walang magiging matiwasay, maayos at malinis na halalan hanggat naandyan ang mga private armed groups sapagkat sila ang nananakot. Sila ang dahilan kung bakit mas nakakapamili ng boto ang mga politiko at mga iba't ibang partido. Kaya kinakailangan mawala po ang lahat ng yan. Opo, paano naman po makaka-apekto sa printed ballots at sistema ng eleksyon kung biglaan pong may umatras na isang kandidato? Sapagkat sa kasalukuyan po ay nag-iimprenta na tayo ng balota at medyo nakakarami na rin tayo na nai-imprenta na balota. Kung sakali pong may mag-withdraw, lalo na national position, ay hindi na po kami pwede mag-reprint o magsimula muli ng pag-iimprenta ng balota. Ang mangyayari na lang po, Sir Rafi, yung pangalan ng kandidato ay naandyan pa rin sa balota. Subalit kung siya halimbawa nakapag-withdraw, naandyan ang pangalan sa balota at naihalal ng mga kababayan natin, lahat po ng boto sa kanya ay makukonsider na stray votes o baliwala at hindi ito bibilangin. Okay, pagdating naman po sa gun ban ulit, automatiko bang arestuhin at kukumpiskahin ang armas ng sinumang mahuhuling magdadala o gagamit ng armas kahit po emergency case? Opo, kahit po emergency cases ang sinasabi, good faith is not a defense, Sir Rafi. Dapat lang yung mismo mga may armas, dapat nagsiservisyo o ongoing yung pagsiservisyo nila. Halimbawa, miyembro ng AFP, miyembro ng PNP o iba pang law enforcement authorities. Pag sinabi po kasing canceled ang mismong pagdadala ng barel outside the president at yung mismong lisensya po nila. So yung mga sinasabing emergency, siguro po a matter of defense yan. Pero sa bandang huli, ang katanungan pa rin, ikaw ba ay nakakuha ng exemption mula sa COMELEC? Okay. May SOP ba pagdating sa checkpoint at ano yung mga indikasyon na legitimate po yung checkpoint? Opo, Sir Rafi, dapat itong maintindihan ng mga kababayan natin. Irirespeto po ng lahat ng mga tauhan ng PNP at AFP, Bureau of sa Coast Guard at saka po sa ating pong Bureau of Fire Protection na ang karapatan ng mga kababayan natin ay laging pinakapangunahin na nasa isip nila. Ibig sabihin, limitado lang sa plain view ang mga nag-i-inspect dyan sa checkpoint. Hindi pwedeng basta magpabukas, hindi pwedeng basta palabasin yung mga tao, yung mga motorista sa kanilang mga sasakyan o kaya naman sila ay basta kakapkapan. Bawal na bawal po yon. Okay, malinaw po. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Mabuhay po. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.